Chris Magno mula po sa Gannon University at Sa Erie, Pennsylvania. Pennsylvania, USA. Na-tsempuhan po natin nasa Pilipinas kaya kinidnap po namin ni Melchor. Dinala namin sa estasyon. Sige, Prof. Chris. Oo. Kanoel, una napakahalagang pag-usapan ito kasi ito yung ika-10 anibersaryo ng War on Drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kapag tinignan natin yung documentation ni Father Picardal, ay ito yung ika-28 years. So si Father Picardal ay nakapag-record siya ng 1,424 deaths mula 1998 hanggang 2015. Yung ABS-CBN naman ay nakapag-record ng 5,997 deaths sa kanilang kill list mula 2016 hanggang 2019. Yung Ateneo Drug Archive naman ay nakapag-record ng 7,000 related killings mula 2016 hanggang 2018. At ako naman, at yung aking graduate research assistant, ay nakapag-record kami ng 7,795 killings mula 2016 hanggang 2022. At tama yung sinabi ni Professor kanina ng PARA na tuloy-tuloy ang patayan dahil yung dahas ay nakapag-record ng 1,155 mula nang maupo ang kasalukuyang administrasyon. So, ang punto ko dito kaya epidemiological yung aking analysis dahil nawala na yung COVID, di ba? Kasi meron tayong measures na ginawa, vaccination, social distancing, nagmask tayo at iba pa, di ba? Pero yung virus ng EJK ay nagtuloy-tuloy. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Kaya mahalagang pag-usapan kung ano ba yung dapat nating gawin, di ba? Siyempre yung unang hakbang dyan ay yung ICC na nangyayari na, pero yung susunod na hakbang ay maitayo yung Philippine Reconciliation Commission. So, ibig sabihin kasi yung kailangan natin mapagsama-sama lahat ng mga biktima kasi may mga hiwa-hiwalay na initiative. Meron kay Father Flavi, meron yung PARA, meron yung grupo nila Conti, pero hindi ito nagsasama-sama sa isang umbrella organization para maitayo yung Philippine Truth and Reconciliation Commission. Pero pinaprocess na ba? Pinoprocess na po sige, yung Philippine importante. Truth and Reconciliation Commission. In fact, hindi ako nandito para nire-represent ang NAPOLCOM, pero ang dahilan din ng aking pag-uwi ay consultant ako ng NAPOLCOM para sa mga pulis. Kasi kailangan nating magkaroon ng restorative pathway din sa mga pulis kung paano sila magka-come forward at ikumpisal at sabihin kung ano yung naging role nila dito sa War on Drugs. Oh, actually, sila yung ginamit na makinarya, Prof. Chris, hindi ba? Opo, Sila sila ho talaga. Oo. Sila, at tama yung sinasabi ni Melchor kanina, meron talagang nanlaban template na nanggaling sa Davao at kumalat sa buong Pilipinas. So na-activate talaga ang ating kapulisan. At saka yung issue to Prof. Expressed openly by the former president himself, hindi ba? Oo. Sinabi niyang, palabanin nyo. Oh, tama. Oo, yan yung laban. Oo. Para mapatay nyo. Para may dahilan kayo na patayin sila. So, Oo, di ba? Kaya nanlaban narrative po talaga yon. Grabe. Oo. Tsaka related doon sa sinabi naman ni Melchor, yung paulit-ulit na ginamit yung baril. Pareho lang ang serial number. At saka lumabas po sa research din, parang walang komprehensibong report, police report, sa bawat kaso. Pero alam nyo mga kababayan, nagbanggit ng libu-libong kaso ng patayan si Prof. Chris. Oo. Imagine niyo buhay ito. Oo. Tayo mamatayan lang tayo ng isa sa pamilya natin. Nagluluksa tayo ng matagal na panahon. Ito mga kababayan natin, ordinaryong mga Pilipino, libo-libo pinatay. Nang ganun-ganun na lang. Kaya ito seryosong usapin to. At yung sinasabi mo, Prof. Chris, ang kalaban natin, hindi lang tayo nakafocus sa mga politiko o mga regimes, hindi ba? Oh, hindi. Parang mayroong sakit eh. Oo. Sakit yung lipunan. Kaya naging na tuloy-tuloy. wala na yung Duterte, pero ba't nagpapatuloy pa Tama, rin? oo. Lalo na yung mga taong responsable sa paggawa niyan, di ba? Virus nga yan, Oo, virus. virus. Kasi yung ecosystem nag-i-exist pa rin. Yung ecosystem ng violence, ng extortion, Tama. nagtutuloy pa rin. Kaya kailangan meron tayong gawing paraan para mahinto ito. At Kanoel, yung numero per se, kasi di ba sumisigaw tayo ng never again